Programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Sa ulo ng bakbakan ngayong gabi, sanggol patay na iniluwal ng ina sa isang pampubliko ospital. Doktor na nag-opera sa ina ng bata, walang lisensya. Kawawang sanggol may hiwa pa sa noo. Doktora o doktor ka ba talaga? Sana naman panagutan mo yung nawa mo sa akin. Kung di dahil sa'yo, malaki na sana ang anak ko ngayon. Sargento ayaw magbayad ng upa sa bahay, pumirma pa sa kasunduan na ayusin ang problema, pero ang pangako, napako. SPO1, Dr. Morter, pulis ka pa naman. Sana'y bayaran mo na lang ang utang mo at umalis ka na sa bahay na yan. Lalaking 2 dekadang nagpagapos sa kadena ng kabaliwan, pinalaya ng T3. Dahil wala silang ligtas at mga oras, kung may dong. Magandang hapon mga kapatid. Nagrebelde na si Captain Nicanor Faeldon na sa presensya ng Chinese vessel sa Panatag Shoal. Pero kami ay matagal nang nagrebelde laban sa presensya ng mga tiwali at manomalya. Dahil sila ang banta sa panatag ng mamamayan at dito mga tol, umaalon ang aksyon at walang stand-up. Lulubog ang kasamaan pagkatapos ng bakbakan na. Tol Ben, kasama pa rin natin ngayon ang bagong on-air referee. T3 si Crocodile Dundee. Tingnan mo naman. Okay. Hindi ko alam kung referee, waiter ang dating. Muna mga kami ng ano doon. Isang kawaawang pulis ang hindi makapagbayad sa lahat ng kanyang inupang bahay. Pati ang kasunduan sa harap ng kapitan, binaliwala niya lang. Kahabag-habag ang mamang pulis at nakakalibre sa tirahan sa paraang gulatahan. Lilimusan natin siya ng respa. Lilimusan. Pulis ka pa naman, SPO1, Dr. Morter. Sana'y bayaran mo na lang ang utang mo at umalis ka na sa bahay na yan. Nagsusumbong sa T3 ang landlord na si Vic Basa. Bitbit niya ang hinaing laban sa isang pulis Laguna na nangungupahan sa kanyang bahay. 6 na buwan na raw kasing hindi nakakapagbayad si Sargento. December sa nagbayad, December 12, month of November. Pero ang masaklap, natuklasan ni Mang Vic na hindi lang pala siya ang libreng tinitirahan ng pulis. Lahat ng inupahan niyan, nasira ang bahay, hindi pa nagbabayad. Wala naman kami magawa, gawa ng pulis yun. Di na ako nala sa kontrata. Ayon kay Mang Vic, lumapit na siya sa kanilang barangay para idulog ang problema at agad namang ipinatawag ni Kapitan Nicanor Andaya si SP1 Mortel. Dito, nagkaroon na sila ng kasunduan na magbabayad na siya nung buwan ng Marso. Nakiusap siya na kumari, katapusan ng March, babayaran niya lahat. Bali, 15,000 ho yun. Pero, hindi na tinupad ng pulis ang usapan. Ang masaklap dito, ayon kay Mang Vic, ang pera sa upa, ang panggastos din ng kanyang pamilya. Kaya agad namin pinuntahan ang sinasabing inupahang bahay ni Sargento para siya ay makausap. Tao po. Nandiyan po si Sir Mortel. Saan po? Sa hearing po. Sa hearing? Pero mga anong oras siya darating? Hindi ko lang po alam. Sunod naman namin binisita si Kapitan na nangakong agad sisingilin si SP1 Mortel para mabayaran na si Mang Vic. SP1 Mortel, huwag mo naman dungisan ang iyong uniforme. Lumalabas na ikaw ay nanggagancho. Pakibayaran na lang ang iyong upa kay Vic. Alam mo, Tol Ben, marami naman sa ating mga kababayan ang kinakapos kuminsan sa pera at nadidelay sa renta. Kaya natin kinuha itong story ito, pinatulan natin yung sumbong
sapagkat kahaba-habang panahon na hindi nakapagbayad itong Lespo at ilang beses na nangako sa barangay, Okay. hindi niya tinutupad pangako na pangako. Yan ang problema. Ang matindi pa, napag-alaman natin na marami pa rito mga kaso. In fact, nung kukunin natin yung panig niya, nung punta natin sa bahay niya, nasa korte naghati ng hearing. Boy. Talagang loko. Oh, naku. Okay, nasa linya ng ating telepono si Kapitan Nicanor Andaya ng Barangay Lamotu, Calauan, Laguna. Kap, magandang hapon po, Kap. Hello po. Okay, Kap, ito pong kaso na inilapit na po sa inyong barangay tungkol po kay Apo. Espion Mortel na hindi na po nagbabayad ng utang, ng upa, nangako po sa inyo na babayaran niya, pero hindi naman po nagbabayad. Parang pinagtatawanan lamang kayo, Kap, at binabaliwala, sir. Sir, ano na po namin, na-under ko na po yung proseso. Ano pong klase proseso, sir? Opo. Ano pong proseso, sir? Nakailang patawag na po kayo? Yes, ano po? Okay. Anong proseso po yung sinasabi niyo, sir? Di ba may proseso na kayong ginawa na nangako po sa inyo, pero hindi naman tinutupad. Ilang beses na ata paulit-ulit na nangako, hindi naman tinutupad, sir. Sir, ano na to, may proseso na po kami. Under ko na po yung proseso. Salamat po, Okay lang Kap! naman. Salamat, Captain, sir. Thank you, sir, Kap. Mabuti naman mabilis yung ano ni Referee Dandy. Kasi hindi ka nagkakaintindihan. Hindi kami kasi, hindi, mas maganda, pasalamat tayo. Okay. Siyempre, Okay. yung kanyang oras na pagsagot sa telepono, Tama. we have to thank him for that. Mabilis Of course, naman in sa... fairness. Okay. Sino makakusap natin? Siguro yung police o dili kaya, Oo. Tolben, Oo. yung station commander ni police or ng PD ni SPO 1, Okay. di ba? Okay. Para obligahin siya, kung hindi ka makapagbayad, hey, umalis ka na dyan kasi nakakahiya ka sa mga kabaro. Tama ka ron, Natin. Tool Rap, ano? Dahil maraming nanonood sa atin ng mga pulis at hindi sumasang-ayon dito sa ginagawa ng kasamahan nila. Yes. Problema dyan, baka sabihin, ang mga bagay na personal sa labas ng serbisyo ay hindi pwedeng ipataw dito, ano? Although pwedeng sabihin administratibo, conduct and becoming. Kung magaling yung sinasabing pinaka-happy nila. Pero sa ibang banda naman, magsasampa ka ng kaso, deprivado to. Ang problema rin sa kausap kong kapitan, proseso ng proseso, hindi ko maintindihan. Yan nga, Tolben, ito nga maganda dito, nasasabihin ko si Chairman mukhang natatakot kay SP1. Yun. Kay police Okay, Itong okay. landlord, natatakot din kay SP1 dahil police. Nako. Kung hindi lang police ito, hindi na pupunta sa atin. Yun yung pagkasabi niya sa atin. So, Okay. takot siya na baka, bukod sa pagsingil niya, may mangyari sa kanya, pabalikan siya. Ibig niya sabihin, ginagamit niya yung proseso na kung saan may reklamo, ginagawa niya exhaust all effort doon sa sinasabing proseso ng before filing a case. Tama. Ito naman kay SPO naman, parang matakot ka sa tingin. Tingnan mo na lang kung anong suot ko. Parang ganon. Naka-bulletproof ba? Hindi. Uniforme. Masyado ka naman na Masyadong dalili mo. Easy. Okay. Sa pagbabalik ng T3, inahang namatayan ng sinilang ng sanggol. Naghanap po ng hustisya. Doktor daw na nagpaarak sa kanya natuklasang walang lisensya ng magsagawa ng operasyon. Hoy! Doktor ka ba talaga? Sana naman panagutan mo yung ginawa mo sa akin. Kung di dahil sa'yo, malaki na sana ang anak ko ngayon. Isang dalagang kawaninang naiya nakapulot ng milyones na pera pero hindi natukso. Saluduhan natin yan mamaya. Enrique Rafi at Evento